Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan, no? Malusog ang pangangatawan. At syempre, July na. No? At we are officially on the second half of this year. No? Bilis nga naman ng bilis ng panahon. No? At syempre, no, pag July, dito po sa lungsod ng Pasig, ipinagdiriwang natin ang Araw ng Pasig or ang Pasig Day, no? Na ngayon ay isang official holiday na sa Pasig City, no? Hindi na kinakailangan mag-antay ng executive order para dito, no? Meron ng kaukulang batas, no, na siyang nagtatakda na ito ay isang official na holiday sa ating lungsod. So, syempre, no, sa pagdiriwang ng Pasig Day, maraming inihanda ang ating lokal na pamahalaan na mga activities, no, sa pagdiriwang ng Araw ng Pasig. At syempre, no, ang pinaka-highlight niya, no, bago mag-Pasig Day, no, ng July 2, no, ay isinagawa noong June 30 ang oath-taking ceremonies ng ating mga bagong halal na city officials ng lungsod ng Pasig. So, syempre, present ang Barangay San Antonio, no? Syempre, ang mga barangays ay inimbitahan, no? Gayon din ang iba't ibang mga stakeholders ng ating lungsod. So, syempre, ang aming mainit na pagbati ng congratulations kay Mayor Vico, kay Kong Roman, kay Vice Mayor Dodot, and to the rest of our city councilors, no, sa inyong panibagong term, no. Congratulations sa panibagong term, and of course we do look forward, no, to collaborating with our new set of city officials, no, dito po sa ating lungsod. At syempre, no, nakiisa din tayo ang Barangay San Antonio sa isinagawang civic parade, no, sa pagdiriwang ng Pasig Day. Actually, tradition na ito, no, na tuwing July 2, meron tayong isang civic parade, no? Malakihan ito na civic parade na kung saan kasapi ang mga departments ng ating pamahalaang lungsod, ang iba't ibang mga barangay, ang mga stakeholders, no? Mga CSOs kasama din kasama rin, no? Dito sa parada, no? Sa mahabang parada ito, no? Ating civic parade dito sa ating lungsod. So syempre ako'y nagpapasalamat sa ating tropang BSA na talagang nakiisa dito sa ating civic parade. Siyempre sa ating mga dancers and performers. Siyempre sa ating logistics team. Maraming salamat sa pagsasaayos, no, ng ating mga pangangailangan para sa ating maayos na partisipasyon sa Pasig City Civic Parade. At syempre, no, sa ating kagawad on Tourism, Culture and Arts na si Kagawad Venus Laput, no, maraming salamat sa iyong pagiging maayos na naman na punong abala para sa ating pagdiriwang ng Araw ng Pasig. At syempre, no, sa Barangay San Antonio, no, naging successful din ang ating mga activities na isinagawa nitong nakaraang linggo. So unang-una dyan, syempre, ang ating matugumpay na pagdaraos ng BSA Pray and Play program, no? Isa sa ating mga main programs pagdating sa laban kontra droga. At syempre, no, yung ating most recent na Pray and Play program ay meron ding tayong theme, no, para sa araw na yon, no. Ito yung ating pagdaraos at pagdiriwang ng idadait, no, or yung International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So, syempre, ang ating mga naging main participants sa ating Pray and Play program ay ang ating mga former PWOODs, no, or mga persons who use drugs. No? Ito yung ating mga surrenderies na kung tawagin. And in full force sila, no, na umattend sa ating Pray and Play program. Kaya nagpapasalamat din ako sa inyo. At syempre, no, nakakatuwa na pinasyalan din tayo ng ating mga kaibigan mula sa PICADAO or sa Pasig City Anti-Drug Abuse Office na kung saan ay naghandog din sila ng simpleng pagkilala sa Barangay San Antonio mula sa ating Mayor Vico, no, bilang sa ating pakikiisa sa idadait. So again, ako'y nagpapasalamat din syempre sa Bagong Ilog Christian Fellowship na siyang naging main facilitator ng ating Pray and Play program para sa buwan ng
Hunyo. So again, no, i-promote ko lang no ang ating Pray and Play program. Ito po yung ating monthly no youth camp. So ito'y ginaganap natin every last Thursday of the month no, at 1 p.m. dito po sa ating barangay hall. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating Badak team no, led by Kagawad Cynthia Milo. At syempre, naging successful din po ang ating pagdaraos ng ating Basura to Ayuda program. So higit kumulang 400 kilos of recyclable wastes ang ating nakolekta. No? At again, nakakatuwa no, na from mga commercial stakeholders, residential stakeholders, talagang nagtutulong-tulong no, para sa ating Basura to Ayuda program. Siyempre, no, ang ilan sa ating mga makokolekta na mga recyclable waste ay i-divert natin no, sa ating sinasalihan na monthly yard sale no, na isinasagawa naman dito sa may Capitol Common. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating buong Clean and Green team, sa ating mga barangay employees no, na tumutulong syempre sa mga logistics at syempre sa ating kagawad na si Kagawad Justin Galang. At naging very successful din po ang ating isinagawang job interview skills training seminar. No? Of course, ito po ay handog ng ating Committee on Livelihood and Employment. So marami naman po naka-attend, no? Nakakatuwa, no? Ang ating mga job seekers, no? Kahit yung mga first-time job seekers lalo na, no? Ay naka-attend dito sa ating skills training na isinagawa. No? So dito sa skills training, no? Yung mga tips sa paano i-approach ang isang job interview no ay napag-usapan. Ito ang naging main paksa no o yung talakayan nung nakaraang Sabado. At syempre ang ating naging facilitator, maraming salamat kay Sir Magno no for having a very lively and fruitful discussion no, kasama ang ating mga job seekers ng Barangay San Antonio. So again, no, sana masundan pa ito, no? Sana mas magkaroon pa tayo ng mga next levels pa, no? Para ang ating mga job seekers, no? And of course, no, kahit hindi naman job seeker, no, ika nga bahagi ito ng personality development. Kaya talagang we do look forward, no, to more to a series, no, of workshops, no, para sa ating mga nag-iempleyo dito sa ating barangay. So again, maraming salamat sa ating Committee on Livelihood and Employment led by Kagawad Ping Aguilar. At syempre, ang Barangay San Antonio ay patuloy din po sa ating mga collaborations no, with national government agencies as well as other stakeholders no, dito po sa Barangay San Antonio. So unang-una, syempre, kamakailan naimbitahan po tayo sa isang skills training seminar no, conducted by the Commission on Audit and is an initiative of the Community Relations and Information Office of the City of Pasig. Siyempre, itong training and workshop po na ito ay para sa ating mga barangay secretaries and barangay treasurers. No? At ito ay para sa pagpapatibay ng property management and mga barangay transaction. So, naimbitahan po ang inyong lingkod no, bilang isang guest speaker, no, magbigay ng maikling mensahe sa ating mga SEC, sa mga TRES, no, lalong-lalo na po sa kahalagahan ng guidance ng Commission on Audit sa ating mga financial transactions sa ating barangay. So again, ako sobrang na-appreciate ko ang mga ganitong inisyatibo. Ang sabi ko nga sa mga secretary at sa mga treasurer, seryosohin natin to dahil ang dali-dali nating kasuhan ngayon. No? Magkaroon man tayo ng konting mga lapses or hindi natin seryosohin tulad nung araw, no? Yung mga barangay transactions. No? Talagang very vulnerable tayo sa mga legal action. So talagang nararapat lamang no? At napapanahon itong mga training and workshop tulad po nito. So again, nagpapasalamat po ako sa ating mga kaibigan mula sa CRIO no? And of course sa Commission on Audit sa napakagandang inisyatibo pong ito. And kamakailan din po, dumalo rin po tayo sa isang ribbon cutting ceremony no? Sa isang infrastructure upgrading na ginawa dito po sa may ADB
Avenue. Ito po ay programa ng DOTR in collaboration with DPWH. At ito pong infrastructure upgrading ay ilang pong mga speed tables, no? Parang humps po siya na tawiran, no? Na ang primary objective ay i-regulate ang speed o ang bilis ng pagpapatakbo ng mga motorista. No? A few years ago, merong naging fatal accident dito sa area po na ito at naging wake-up call po ito. No, hindi lamang po sa Barangay San Antonio, sa Ortigas Center, kundi pati sa DOTR, no, mga national government agencies na talagang kailangan na natin mag-step up, no, at gawing mas pedestrian friendly ang ating mga community. So, syempre, ito pong naturang ribbon cutting ceremony ay dinaluhan ng inyong lingkod, of course, representing Barangay San Antonio. Of course, kasama ko din si Architect Jun Sistoso na siyang naging main coordinator, no, nitong programa pong ito sa ating barangay. Of course, representatives of OKAY were present, ang ating city admin, si Attorney Jeron Manzanero was also present during the event. At syempre, no, ang DOTR was represented by no less than Yusek Mark Pastor, no, na nagbigay din ng napakagandang mensahe patungkol sa mga efforts ng DOTR pagdating sa active transport. So again, no, we do look forward to more active transport programs, no, dito po sa ating barangay. Of course, we want to promote na mas maging pedestrian friendly, no, mas maging walkable ang Barangay San Antonio, particular, no, ang ating Central Business District. So again, congratulations po sa ating lahat, no. Isang small win po ito para sa atin at para sa ating community. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa ating stakeholder, ang Task Us Ortigas, isang BPO na matatagpuan po dito po sa Barangay San Antonio. And last year, nagkaroon na kami ng collaboration, no, pagdating sa pagdiriwang ng Pride Month. And this year 2025, no, we're very happy na naipagpatuloy natin ang ating collaboration sa pagdiriwang ng Pride Month. And of course, no, nagdaos ng isang beauty pageant, no, para sa ating LGBTQ+ community, no, ang Tasas Ortigas. At itong pageant na ito ay tinatawag nilang Phoenix Diva 2025. So naging venue ang ating Barangay San Antonio Covered Court sa kanilang Phoenix Diva. And ang inyong lingkod ay nagsilbi bilang isa sa mga panel of judges. So again, congratulations sa mga nanalo, no? Talaga ang gagaling. Oh, very talented. Iba talaga, no, ang ating mga kaibigan mula sa LGBTQ+, no? Talagang iba ang inyong creativity at yung yung talent, no, ibang klase ang kanilang ipinakitang talento. Syempre, ang Barangay San Antonio bilang pakikiisa ay nag-set up din ng isang health desk na kung saan nagsagawa tayo ng HIV screening, testing, and counseling. Of course, ang nanguna dyan ang ating magaling na nurse na si Nurse Nitz Hardman. Nagpapasalamat din ako sa Task Us Ortigas, no, na muling naghandog ng iba't ibang mga donasyon sa atin, no, mga sako ng bigas, garbage bins, at iba't ibang mga cleaning materials. No. Bahagi ito ng kanilang suporta para sa mga environmental initiatives ng Barangay San Antonio. So again, maraming salamat sa Task Us Ortigas, no? Sana sa mga susunod pa na taon, no, patuloy tayong mag-collaborate pagdating sa pagdiriwang ng Pride Month. And of course, no, maraming salamat sa inyong napakalaking ambag sa gender and development activities ng Barangay San Antonio. At syempre, ang aking pagpapasalamat din po sa PWC AC Manila, isang tanggapan, isang opisina na matatagpuan dito sa lungsod ng Pasig. Actually, sa kapit-barangay namin sila, no? Pero mas malapit ang opisina nila sa barangay hall namin, no? Kaya dito na lamang sila nakipag-ugnayan. So syempre, maraming salamat. At ang napili nilang beneficiary ay ang ating daycare, no? Ang ating community, ang Child Development Center, no? Dito sa Barangay
San Antonio. So again, naghandog sila ng mga school supplies, no, at ilang mga merienda, no, na napagsaluhan nila nung araw po na iyon. So again, ang aking pagpapasalamat sa PWC AC Manila for choosing Barangay San Antonio as your partner community, and we do look forward to more collaborations with your company in the future. And mga kabarangay, ilang mga mahalagang announcement po. No? So unang-una po dyan, syempre, this coming July 4, from 8 a.m. to 3 p.m., magkakaroon po tayo ng releasing and data capturing ng mga PVC ID para sa ating mga senior citizens. No? So dito po yung gaganapin sa ating covered court, sa ating basketball court. So yung mga nakapagpa-data capturing last April, no, pwede nyo na pong makuha ang inyong PVC ID. Ngayon, yung mga hindi naman po nakapagpa-data capturing nun, hindi nakapagpa-biometrics, no, pwede nyo na po itong gawin sa darating po na July 4. No? So, pasyal na po kayo dito sa ating barangay hall, no, para mapagawa na natin ang inyong bagong ID. So, yung nagtatanong, while you wait ba raw ito? Alam ko, hindi. Ibang araw na naman ang releasing. No? Pero napakabilis lamang po ng proseso ng data capturing. Maniwala po kayo sa amin. Nakita na po namin nung April gaano ka-efficient ang ating city government sa naturang data capturing and biometrics. Sa mga nagtatanong naman po, no, ano ang kailangan dalhin para ma-claim ang kanilang ID? No, dalhin nyo lamang po ang inyong existing na original na senior citizen ID. Yun lamang po ang kailangan natin para ma-release sa inyo ang inyong bagong PVC ID. Sa mga nagtatanong din po, eto mas maraming nagtatanong na, no? Pwede ba raw representative? No? Pwede po. No? Ang condition lamang po ng ating lokal na pamahalaan ay legitimate na relative ninyo, no? Kamag-anak ninyo, anak, 'di ba? Mas maganda nga anak no? Para 'yun na lamang po ang pupunta. Ngayon, ano ang kailangan dalhin ng inyong representative? Syempre, unang-una authorization letter, no? Na siya ang pinapayagan niyo na mag-claim ng inyong PVC ID. Syempre, no, government issued ID, no, copy ng inyong authorized representative. No, yung inyong kamag-anak na kukuha ng inyong ID. And last but not the least, syempre, ang original ID pa rin ng senior citizen. So, yun lamang po, no, kailangan dalhin para ma-claim on your behalf, no, ang inyong mga senior citizen PVC ID. So, kung meron man tayong mga katanungan pa, mga concerns, makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating Senior Citizen Action Officer na si April De La Torre. And sa July 7 po, sa ganap na 8 a.m. to 3 p.m. din po, no, sa ating BSA covered parking, gaganapin po ang ating free chest x-ray. So ang ating free chest x-ray po ay open to all. No? Hindi kailangan botante dito, basta't kayo po ay residente ng Barangay San Antonio, open po ito. Wala po itong registration, no? Basta mag-show up lamang po kayo, punta lamang po kayo. Alam ko, extra hindi makailangan ng fasting. Wala na, no? Hindi makailangan. No? So, baka mamaya, baka gutom na kayo. Ha? Wala hong fasting na kailangan sa x-ray. No? Basta punta lamang kayo. No? At yan, i-avail po natin. No? Maayos naman po yung proseso natin dito. No? Doon sa may parking natin, ipinoporma naman natin na maayos yung pila, no? Yung waiting, nang sa ganun ay komportable rin po ang ating mga makikiisa dito sa ating free chest x-ray. So kung mayroon bang kayong mga katanungan, no, mga concerns, makipag-ugnayan lamang po sa ating health center. And last but not the least, July is also Nutrition Month. So, antabayanan niyo po ang ating mga inihandang mga programa, no, patungkol sa nutrisyon. And of course, for this year, ang ating theme, no, national theme ito, no, buong Pilipinas. No, Food and Nutrition Security maging priority, sapat na pagkain,
karapatan natin. So ang haba, no? Ang haba ng theme, no? But then again, no, talagang napapanahon, no? Talagang bigyan natin ng pagpapahalaga talaga ang nutrisyon, ang ating kalusugan, no? At again, marami tayong inihanda, no? Subaybayan po natin ang ating mga magiging activities sa ating pagdiriwang ng Nutrition Month. So for concerns, no, mga katanungan, makipag-ugnayan lamang po sa ating Health Center. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated, no, sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, the barangay council, the SK council, our social media team. Maraming salamat. Siyempre sa ating mga benefactors, donors, mga collaborators natin. Maraming salamat sa inyong tulong at suporta sa Barangay San Antonio. And of course, sa ating mga mahal na kabarangay, mga netizens natin, no, mga constituents. No, maraming salamat for your trust and confidence sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang gawin ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayo sa ating pagdarasal. No? Lagi tayo humingi ng guidance sa Poong May Kapal. So sa ating pong lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.